Tiniyak ni House Speaker Martin Romualdez na ipagpapatuloy pa rin ng Kamara ang pag-iimbestiga sa mga issue kabilang na ang pagtaas ng presyo ng bigas. Nagbabalik si Daniel Manalastas. Sa pagbubukas ng sesyon ng Kamara, sa talumpati ni House Speaker Martin Romualdez, iginit niya ang ilang investigasyon na ilulunsad ng Kamara sa mga susunod na linggo. We will investigate the smuggling and hoarding that undermine our farmers and inflate food prices. Bukod dyan, iimbestigahan din daw ang umano'y underutilized na pondo ng PhilHealth, pati na ang bilyon-bilyong pisong halaga na umano'y expired na gamot. Pati na rin ang confidential funds, sisilipin din. At may hirit si Romualdez sa mga umaatake raw para itigil ang investigasyon. Sa mga umatake sa atin para tumigil tayo sa mga investigasyon, may mensahe tayo sa kanila. Itutuloy natin ang trabaho na inahatang sa atin ng mamamayan. Hindi tayo atras sa anumang laban para sa bayan. Ibinida rin Romualdez na sa kabila ng mga pagsubok na kinaharap ng bansa noong nakaraang taon, may mga mabubuting balita hinggil sa ating ekonomiya. This growth is the fruit of visionary leadership under President Ferdinand R. Marcos Jr. and his transformative Build Better, More infrastructure program, which injected over 1.2 trillion pesos into projects that now connect dreams to opportunities across the archipelago. At sa huli, may paliwanag si Romualdez sa kontrobersyal na programa na AKAP. Programs like Ayuda sa Kapos ang Kita program, AKAP, and Kadiwa ng Pangulo were launched not just as economic interventions, but expressions of our empathy. Governance, after all, must be both strategic and compassionate. Daniel Manalastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Mas pinaigting pa ng pamahalaan ng pagbabantay sa pananatili ng The Monster Ship ng China Coast Guard sa exclusive economic zone ng bansa. 2 barko ng Philippine Coast Guard ang patuloy na nagmomonitor at nagtataboy sa naturang barko. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus. Nakakaalarma pero hindi magpapatinag ang pamahalaan sa The Monster Ship ng China Coast Guard na patuloy ang pananatili sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Sabi ng National Task Force West Philippine Sea, hindi uubra ang ganitong panibagong paninindak ng China. Giit ng NTF-WPS, dapat nang alisin ang The Monster Ship sa ating EEZ. We can clearly state that the intimidation tactics are not successful and that we remain resolved to support our Filipino fishermen, and we will not stop challenging their presence within Philippine waters. Huling namataan ang The Monster Ship, 77 nautical miles mula sa kanlurang bahagi ng Capones Island sa Zambales. Noong una itong nadetect, higit 1 linggo nang nakararaan, lumapit ito ng 54 nautical miles. 2 barko na ng Philippine Coast Guard ang nakabantay, ang BRP Gabriela Silang at ang nagbabalik na BRP Teresa Magbanwa na kaagad na ayos ang nag-overheat na auxiliary engine. Nagsasagawa rin ng aerial patrol ang PCG kung saan maya't maya ang paglipad ng kanilang islander sa lokasyon ng barko ng China. Hindi lang basta pagbabantay, kundi itinataboy ng mga asset ng Pilipinas ang The Monster Ship. As far as the Coast Guard is concerned, our main role right now is to make sure that the China Coast Guard vessel don't come close off the coast of Zambales. So that is the mission objective of 9701 and A301. Nang matanong kung ang presensya ng The Monster Ship malapit sa Zambales ay paraan para iligaw ang atensyon mula sa Scarborough Shoal o Baho de Masinloc, sagot ng NTF-WPS, itinuturing na isa sa red lines o non-negotiables kung magkakaroon ng reclamation sa Baho de Masinloc, kung saan patuloy din itong binabantayan. The AFP, the Philippine Navy, has appropriate contingency plans in place in the event that this will be violated. Non-negotiable na gagawa sila ng any structure or reclamation on Baho de Masinloc. Hindi naman iniaalis ng pamahalaan ang posibilidad ng paghingi ng tulong mula sa mga kaalyadong bansa sa harap ng panibagong hamon sa WPS.
We're keeping our options open. Now the ball is in the court of the PRC. We already requested very clearly and made a demand for them to withdraw the monstership. So let's see what their response will be. We hope that the PRC will not push the envelope, no? Because the more that they push the envelope, the more that things become complicated. Ngayong taon, target pang higitan ng AFP ang 10 multilateral maritime exercise na naisagawa noong 2024 sa loob ng ating EEZ kasama ang mga kalyadong bansa. Samantala, patuloy ang forensic analysis sa submersible drone na nakita sa Masbate noong Disyembre, pati na sa 4 na iba pa na narecover din noong nakaraang taon sa Calayan Island, Pasugin, Ilocos at Initaw, Misamis Oriental, mga binabatayang choke points sa karagatan ng Pilipinas, kabilang sa tinitingnan ang military implication. Patrick De Jesus, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.